mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000 bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw mga kaparokya. Bagong linggo na naman, simulan natin ang araw na ito sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Today, my dear friends, is September 29. We celebrate the Feast of the Archangels, Michael, Gabriel, and Raphael. Sa Pilipino, kapistahan ni na Arkanghel, San Miguel, San Gabriel, at San Raphael. Magandang pag-isipan at tandaan natin ito. Sa banal na kasulatan, 3 ang kinikilalang Archangel. Si Michael, Gabriel, at Raphael. At sabi nga po, maging maingat tayo kasi po, hindi naman po lahat ng mga anghel na pangalang narinig natin, recognized ika nga. Sigurado, bagamat, sigurado tayo dito sa 3 ito, Michael, Gabriel at Raphael bilang mga archangel. Ano ba ang archangel? Sinasabi daw po sa mga ranggo ng anghel, ito po yung second highest, no? At hindi lang siya basta ordinaryong anghel. Ito ay may konkreto, importanteng misyon o responsibilidad. At tanda po natin ang mga anghel po, hindi po yan Diyos. Hindi rin po yan tao. Bagamat nilikha siya, ito ay isang spiritual being. Walang katawan. Pero nakikita natin na nagpapakita at nagpapakilala ang mga anghel sa pamamagitan ng kanilang responsibilidad o tungkulin. Kaya sa pagninilay natin ngayon, magandang kilalanin natin sino ba itong mga archangels na ito. Saang mga kwento ba sa banal na kasulatan natin makikita
ang kanilang kwento. At ano yung halimbawang ating matututunan sa kanila? Isa-isay natin, no? Tatlo silang L ang ending, kaya magkakatunog pa rin at madaling tandaan. Una, Michael. Ang ibig sabihin po ng Michael is, who is like God? Nakikita po natin, no, si Michael, Archangel Michael, sa Old Testament, sa Book of Daniel, pati na rin po sa Book of Revelation kung saan nandun yung huling sagupaan ng kabutihan at kasamaan. At alam naman natin na nagtatagumpay palagi ang kabutihan. At si Michael, siguro pamilyar kasi tayo sa mga inumin natin, no? Yung imay ni Michael na nagtatagumpay, may hawak na espada at nasa paanan niya ang fallen angel na si Satanas, no? At alam naman natin, mga kapatid, na si Michael po, ang kanyang primary role is defender. At ito po ang una nating salitang pagninilayan, tagapagtanggol o defender. At ito po ay magandang paalala sa atin sapagkat si Saint Michael po, tagapagtanggol natin laban sa kasamaan, sa masamang espiritu. At tayo din po bilang mga Kristiyano, dapat maging tagapagtanggol. Dapat maging defender. Defender ni Kristo, defender na ating pananampalataya, defender ng bawat isa. Defender yung para sa kabutihan. Hindi po yung pagtatanggol yung katiwalian, hindi yung pagtatanggol yung kasamaan. At ito po ang gawain ni Archangel Michael na hamon din sa atin. Ipagtanggol ang bawat isa. Ipagsanggalang ang bawat isa. Tulungan ang bawat isa makaiwas sa kasalanan at higit sa lahat sa hindi magandang pangyayari o hindi magandang gawain. Kaya nga 'di ba, si Saint Michael yung dinadasal yung the prayer to Saint Michael the Archangel. At ito'y lumalabas palagi sa ating mga palatuntunan di sa TV Maria, no? Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl into the world, seeking the ruin of souls. Maging tagapagtanggol, maging defender tayo ni Kristo at ng kaharian ng Diyos at ng kabutihan sa mundo. Pangalawa, Gabriel. Ibig sabihin po ng Gabriel is God's strength. At alam naman natin po na sa Gospels, lumabas si Angel Gabriel. Tuwing simbang gabi, hindi ba lumalabas ito sa kwento ni Zechariah at Elizabeth? Si Gabriel ang nag-announce kay Zechariah na si Elizabeth, bagamat ay matanda at baog, ay magkakaroon ng anak. Si Gabriel din ang nag-announce kay Mary doon sa Annunciation. At kahit sa Annunciation ni St. Joseph in the Gospel of Matthew, si Angel Gabriel din po, isang messenger. At ito yung pangalawang role, no? Messenger, tagapagdala. At ang Kristiyano, tagasunod ni Kristo, tagapagdala palagi ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay mabuting balita ng kaligtasan, mabuting balita ng kabutihan. At ang mabuting balita po, pinapahayag natin araw-araw. Sana po tayo ay maging messenger, tagapagdala ng mabuting balita. Pero tandaan, hindi po lahat ng mabuting balita ay feel good. Meron din po mabuting balita na minsan dumidistorbo sa atin. Lalo na kung merong mali, may hindi tamang nangyayari. Tagapagdala pa rin ng mabuting balita kasi masama na yung nangyayari, dadalhin sa mabuti. At ito po ang gawain ng isang Kristiyano na sana itularan natin kay Archangel Gabriel, maging tagapagdala ng mabuting balita sa lahat. Which brings us to Raphael, yung pangatlong Archangel. Ang ibig sabihin po ng Raphael is God heals. Makikita natin ang kwentong ito sa Book of Tobit kung saan si Raphael nagkaroon ng image ng tao, ginabayan ito si Tobias nung siya ay may sakit. Pinagaling, pinakain, kaya si San Rafael merong isda at merong tinapay, no? At ito po ang ibig sabihin ng Raphael, God heals. Ito rin po ang misyon ni Raphael at misyon ng isang Kristiyano, be a healer. Maging tagapaghilom. Sa mundong sugatan, sa mundong maraming nahihirapan, tayo ay maging tagapaghilom. Huwag na tayong dumagdag sa sugat ng mundo. Huwag na tayong dumagdag sa bugbog at hirap natin naranasan. Sana po maging instrumento tayo na paghihilom. Hindi man tayo perpekto, pero
tayo din, kahit sugatan din tayo, we are called to be wounded healers in the world. Sugatan, pero may misyon na magdulot ng pagkakaisa, paghihilom, kapayapaan ng puso. Yan ang gawain ng mga archangel. Makibahagi tayo sa gawain nila. 3 letter T sa Tagalog, madaling tandaan. Tagapagtanggol, tagadala, tagapaghilom. Sa English po, defender, messenger, and healer. Maging anghel tayo. Makiisa tayo sa kanilang gawain sa araw-araw na buhay. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng mga archangels. Sila po'y pinadala niyo po. May misyon sa amin, may misyon sa mundo, may misyon konektado sa aming karanasan ng kalayaan at kaligtasan. Panginoon, hindi man kami anghel katulad nila, ngunit alam namin maaari kami makibahagi sa kanilang gawain bilang mga anghel. Bless you kaming lahat, Lord. Kami maging tagapagtanggol ng mga inaapi at mga nahihirapan. Tagapagtaguyod ng iyong kaharian, ng iyong mensahe ng kabutihan. Tagapagdala ng good news sa lahat ng pagkakataon. At maging tagapaghilom sa kabila ng aming pagiging sugatan, upang huwag na kaming dumagdag sa hirap na naranasan, kundi aming makamtan ang kapayapaan sa puso at isipan. Hilingin natin sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po, mga kapatid, mga kapemates, mga kaparokya, mga panalig, sa ating pakisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out at happy fiesta po sa mga parokya na nakadedicate po sa mga archangels. Alam ko merong mga Saint Michael Parish, syempre National Shrine of Saint Michael and the Archangels po sa may Malacanang. Tapos Saint Gabriel Parish, alam ko meron dyan sa may Caloocan. Tapos San Rafael, no, sa San Rafael Bulacan, no. Dati may Angel Festival dyan. Shout out sa inyo. At muli, sikapin nating makisa sa magawain din na manghel sa araw-araw. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.